gising ka sa umaga at ang una mong hinahawakan, ang telepono. Pamilyar ba sa iyo yan? Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi lang yan simpleng ugali, kundi isang modernong uri ng pagkaalipin na kusang loob nating pinasok? Itong maliit na nagliliwanag na rektangulo ang nagdidikta ng ating mood, nagnanakaw ng ating oras, at nagpapasya kung saan natin ilalaan ang pinakamahalaga nating pag-aari, ang ating atensyon. Ngayon, tatalakayin natin kung paano, sa tulong ng isang sinaunang Stoic hack, babaguhin mo ang digital mong supervisor para maging masunuring alipin. Pagtapos ng video na ito, hindi lang tips ang makukuha mo, kundi isang filosofiya na magbabalik sa iyo ng maraming oras, kalinawan ng isip, at higit sa lahat, ang kontrol sa sarili mong buhay. Handa ka na bang bawiin ang iyong kalayaan? Bago tayo dumiretso sa mga konkretong aksyon, intindihin muna natin kung sino ba talaga ang ating kinakaharap. Ang mga smartphone at apps ay ginawa ng libu-libong pinakamahusay na inhinyero at psychologist. Ang pangunahing layunin nila, ang sunggaban at panatilihin ang iyong atensyon hanggat maaari. Ang walang katapusang feed, ang mga pulang notification, ang pabago-bagong pabuya, lahat ng iyan ay mga tool na pinatalas para i-hack ang pangunahing mekanismo ng ating utak. At dito papasok ang Stoicism, itong sinaunang pilosopiyang Romano na isinagawa ni Emperor Marcus Aurelius at ng manunulat na si Seneca, ay nagtuturo sa atin ng simple ngunit makapangyarihang prinsipyo. Paghiwalayin kung ano ang kaya nating kontrolin at kung ano ang hindi. Hindi natin kayang kontrolin ang mga algorithm ng social media. Ngunit kaya nating ganap na kontrolin ang ating reaksyon sa kanila, ang ating mga settings, at ang ating mga ugali. Ang Stoicism ay hindi pagtalikod sa teknolohiya. Ito ay isang gabay sa kung paano ito gagamitin ng may kamalayan upang magsilbi ito sa ating mga layunin at hindi sa layunin ng mga korporasyon. Kaya, ang una nating gagawin ay gamitin ang pinaka-epektibong sandata ng mga Stoic, ang tinatawag na dichotomy of control or paghihiwalay ng kontrol. Kunin mo ang iyong telepono at pag-isipan ito. Hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari sa loob ng mga app, ngunit may ganap kang kontrol sa mismong telepono. Bilang isang bagay at sa operating system nito, sisikapin kang hilahin ng mga algorithm patungo sa rabbit hole o tuloy-tuloy na pagkaabala. Magpapadala ng notifikasyon ang mga app para pilitin kang bumalik. Ang lahat ng ito ay mga panlabas na salik na wala sa iyong kontrol. Ngunit, ano ang nasa ilalim ng iyong kontrol? Ang desisyon mong hawakan ng telepono, ang desisyon mong pindutin ang icon, ang desisyon mong payagan o i-block ang mga notifikasyon, ang desisyon mong ilagay ang telepono sa isang lugar sa gabi. Hinihikayat tayo ng mga stoic na gamitin lamang ang ating enerhiya sa mga bagay na nasa ating kapangyarihan. Kaya, tigilan mo na ang pagkadismaya sa YouTube dahil patuloy kang sinusubuan ng panibagong video. Sa halip, ituon mo ang lahat ng iyong lakas sa pagbuo ng isang sistema kung saan gagamitin mo lang ang YouTube kapag kailangan mo ito at hindi kung kailan lang niya gusto. Ito ay isang malaking pagbabago sa iyong kaisipan mula sa pagiging pasibong biktima tungo sa pagiging aktibong Panginoon ng sarili mong gadget. Ang lahat ng susunod na estratehiya ay nakabatay sa simple ngunit matibay na pundasyong ito. Subukan nating bigyan ng bagong kahulugan ang mismong cellphone. Ano ba talaga ito? Isa lang itong kasangkapan or tool. Napakalakas, napakakomplikado, pero tool pa rin, tulad lang ng martilyo or drill. Isipin mo ang isang karpintero na bawat minuto ay kukunin ang martilyo niya, tititigan, hahaplusin,
at chine-check kung may bago bang feature na lumabas. Katawa-tawa, di ba? Pero ganyan mismo ang ginagawa natin sa smartphone natin. Ginawa natin itong layunin imbis na paraan lang. Ang pananaw ng Stoicism ay dapat ibalik natin ang lahat ng bagay sa tunay nitong silbi. Ang cellphone ay hindi dapat sentro ng iyong libangan. Hindi ito ang pangunahing source ng balita. At hindi ito inimbento para lang pumatay ng oras. Ang tunay na trabaho nito ay gawin ang mga specific na utos na ibibigay mo. Tumawag, mag-text, maghanap ng daan, kumuha ng litrato ay lahat ng iba pa. Ito ay byproducts lamang na idinagdag para gawing Panginoon mo ang kasangkapang ito. Sa bawat paghawak mo sa telepono, tanungin mo ang sarili mo, ano bang trabaho ang ipapagawa ko ngayon sa tool na ito? Kung wala kang sagot, ibaba mo ulit. Ang simpleng ehersisyo na ito ay makakatulong sirain ang nakasanayan at automatic na koneksyon ng pagkaboring. Kunin ang telepono at papalitan ito ng paggamit na may layunin at buong kamalayan. Ang mga Stoic ay madalas nagsasagawa ng memento mori. Tandaan na ikaw ay mamamatay. Hindi ito isang malungkot o madilim na ritual, kundi isang napakalakas na instrumento para malaman kung ano ang mahalaga. Kapag alam nating limitado lang ang ating buhay, natututo tayong pahalagahan ang bawat sandali. Ngayon, gamitin natin ito sa ating digital na mundo. Ang oras mo ang pinakamahalaga at hindi na maibabalik na yaman. Bawat minutong ginugol sa walang saysay na pag-scroll sa feed habang naghahanap ng kung anong kaaliwan. Yan ay minutong ninakaw mo mula sa sarili mong buhay. Ninakaw mo ito mula sa iyong mga pangarap, sa iyong pamilya at mahal sa buhay, sa iyong pahinga at sa iyong sariling pag-iisip. Isipin mo na sa pagtatapos ng araw, ipapakita sa iyo ang isang ulat. Ngayon, gumugol ka ng 2 oras at 47 minuto sa panonood ng mga short video ng mga sumasayaw at ng mga bakasyon ng iba. Ang impormasyon bang iyan ay katumbas ng halos 3 oras ng iyong nag-iisang buhay. Ang pagsasanay ng digital memento mori ay ang regular na pagpapaalala sa sarili tungkol sa halaga ng oras. Ang telepono ay isang makina na sumusunog sa oras na iyan. Ikaw lang ang makakapagdesisyon kung ihahagis mo ba sa pugon nito ang isa pang oras o gagamitin mo ito sa isang bagay na talagang mahalaga. Ang kaisipang ito ay nakakapagpamulat at nagsisilbing pinakamalakas na motibasyon para magbago. Ang susunod na prinsipyo ng Stoic ay tinatawag na predefined intention or nakaplano ng layunin. Walang Stoic na magsisimula ng araw nang hindi muna tinutukoy ang kanilang direksyon o pakay. Para sa kanila, ang pagkilos ng walang dahilan ay sayang lang sa buhay. Pero tayo, dinadampot natin ang ating cellphone, di lang dos-dosenang beses, kundi siguro daan-daang beses sa isang araw na walang nikatiting na intensyon, basta dahil lang sa nakasanayan, dahil lang umuga or nag-vibrate, dahil lang nababagot na tayo. Kaya isama mo sa buhay mo ang simpleng patakaran na ito. Kung walang intensyon, walang aksyon. Bago pa dumampi ang daliri mo sa screen, tanungin mo agad ang sarili mo. Para saan ito? Ano ang layunin ko sa mismong sandaling ito? Gusto ko bang tingnan ang weather? Gusto ko bang sagutin ang specific na text message ni mama? Naghahanap ba ako ng recipe para sa hapunan? Kailangang malinaw at specific ang layunin mo. Kung ang pakay mo ay tingnan lang kung anong bago, trap yan. Hindi yan ikaw ang may gusto, kundi ang algorithm ang nagpapagalaw sa iyo. Sa pagtatatag ng intensyon, ginagawa mong conscious choice or kusang loob na desisyon ang isang walang malay na reaksyon.
Pumapasok ka sa phone mo na parang surgeon na naghihiwa, mabilis, tumpak, at may specific na pakay. Tapusin ang kailangan at lumabas agad. Walang pagala-gala. Sa iba pang apps, walang titingnan ko lang saglit. Ito ay pagsasanay sa disiplina ng isip. Hindi lang ito nakakatipid ng oras, kundi pinapalakas din nito ang iyong kalooban. Ang konsepto ng Stoicism na amor fati or pag-ibig sa iyong kapalaran ay nagtuturo sa atin na tanggapin ang lahat ng nangyayari, kasama na ang anumang discomfort o hindi kaaya-ayang pakiramdam. Ano ba ang pangunahing dahilan kung bakit bigla tayong kumukuha ng telepono? Tama, ang maliit na discomfort na nararamdaman natin. Halimbawa, pagkabagot habang nakapila, tahimik at awkward na paghinto sa usapan, kaba bago harapin ang isang mahirap na gawain. Ginagamit natin ang telepono bilang digital na pampamanhid para matigil lang ang mga pakiramdam na ito. Pero sasabihin sa iyo ng isang stoic, mahalin mo ang discomfort na iyan. Ang pagkabagot ay hindi kaaway. Isa itong imbitasyon ng utak mo upang mag-isip, maging malikhain, at mas pagmasdan ang mundo sa paligid mo. Ang awkward na paghinto sa usapan ay pagkakataong magkaroon ng mas malalim na koneksyon sa kausap o manatili lang sa katahimikan. Sa halip na kuhanin agad ang telepono, subukan mong harapin lang ang damdamin na iyan. Obserbahan mo ito. Ano ba talaga ang nararamdaman mo? Saan mo ito nararamdaman sa iyong katawan? Kapag tinanggap mo at nilampasan ang sandaling discomfort na ito, maiintindihan mo na hindi ito nakakatakot. Higit pa rito, sa mga paghinto at tahimik na sandaling ito lumalabas ang pinakamahuhusay na ideya at nangyayari ang tunay na buhay. Tigilan mo na ang pagtakas sa sarili papunta sa virtual na mundo. Tanggapin mo ang iyong realidad, kasama na ang lahat ng mga hindi perpektong bahagi nito. Dahil ito ang tunay na kalayaan. Ngayon, dumako na tayo sa totoong aksyon at sisimulan natin ito sa pinakapuso ng problema, ang arkitektura ng pagkaalipin. Ang tinutukoy ko ay ang mga notifications o abiso. Ang bawat pop-up, bawat tunog, bawat vibration sa bulsa mo, ito ay ang sigaw ng iyong amo na humihingi ng atensyon mula sa kanyang alipin. At tayo naman, bilang masunuring tagasunod, agad-agad tayong tumutugon. Ang una at pinakamahalagang gawa ng pagpapalaya ay ang ganap na pag-disable ng lahat ng notifications. Pumunta sa settings at isa-isahin ang bawat app. Tanungin mo ang sarili mo, kailangan ba ng app na ito ang agarang atensyon ko? May ipapaalam ba ito na hindi pwedeng maghintay ng 1 oras, 2 oras, o hanggang sa pag-uwi ko mamaya? Ang sagot sa 99% ng mga kaso ay hindi. Iwanan lang ang notifications para sa mga tawag at mensahe mula sa totoong tao na nasa contact list mo. Siguro, pwede rin sa work messenger kung talagang kritikal. Pero, yun na. Tapos, social media, balita, games, shopping apps, email. Lahat ng iyan ay dapat manahimik ng tuluyan. Ikaw ang dapat magdesisyon kung kailan mo kukunin ang impormasyon, hindi ang impormasyon ang magdedesisyon para sa iyo. Sa simula, maninibago ka. Baka maramdaman mong may nawawala sa iyo. Ito ang tinatawag na fear of missing out or FOMO. At ito mismo ang ginagamit na laro ng mga gumagawa ng apps. Magtiis ka lang. Pagkatapos ng ilang araw, makakaranas ka ng hindi ka panipaniwalang kapayapaan. Ang katahimikan sa bulsa mo ay ang katahimikan sa isip mo. Ang pangalawang praktikal na diskarte ay ang tinatawag na biswal na pagiging simple. Natural lang sa ating mata at utak na maakit sa mga matingkad na kulay. Hindi aksidente na pula ang icon ng notification. Ginagamit nito ang kulay na konektado sa panganib at kagyatan
para makuha agad ang atensyon mo. Ang mga makulay at kaakit-akit na icons ng apps ay parang candy sa magagandang balutan. Gustong-gusto mong i-click. Ang mga Stoic ay nagpraktis ng pagtitimpi sa lahat ng bagay, kaya't gamitin din natin ito sa ating screen. Isiset natin ang telepono sa monochrome mode or yun ngang mode na puro itim at puti lang. Sa karamihan ng modernong smartphone ngayon, makikita mo ito sa developer settings o kaya sa accessibility settings. Ano ang epekto nito? Agad nitong pinapatay ang lahat ng pang-akit na dulot ng dopamine sa iyong device. Nagiging boring at hindi kaakit-akit ang mga icons. Ang feed mo sa Instagram ay magiging parang isang nakakainip na pahayagan. Mawawala ang kalahati ng magic kapag nanonood ka ng video. Ang telepono mo ay magiging isang simpleng kagamitan na lang, hindi na isang makulay na laruan. Magagawa pa rin nito ang lahat ng function pero hindi na ito sumisigaw ng tingnan mo ako, gamitin mo ako. Subukan mo itong gawin kahit isang araw lang. Magugulat ka kung gaano kadalang hahawakan ng kamay mo ang telepono nang walang sapat na dahilan. Ito ang pinakamabisang paraan para putulin ang psikolohikal na pagkakakabit sa matingkad na digital na mundo. Ang totoo, tamad ang utak natin. Palagi nitong gustong piliin ang pinakamadaling paraan or yung path of least resistance. Kung ang social media icon ay nasa home screen mo lang, isang pindot lang mula sa daliri mo, automatikong bubuksan iyan ng utak mo kahit hindi mo pa sinasadya. Kaya ang layunin natin, gumawa ng mga barrier o hadlang. Pahiran ang pag-access sa mga app na lumalamon sa oras mo. Ito ang tinatawag na stoic na prinsipyo ng paggawa ng mga makabuluhang hadlang o virtuous obstacles. Una, alisin mo na ang lahat ng social media icons, messaging apps, maliban sa mga kailangan mo talaga, at entertainment apps mula sa iyong home screen. Ang itira mo lang dyan ay yung mga gamit na kailangan mo sa araw-araw, yung phone, clock, calendar, at map. Pangalawa, ilipat mo ang lahat ng apps na yan sa isang folder at itago mo ang folder na yun sa pinakadulo, sa pangatlo or pang-apat na screen. Para ma-access mo sila, kailangan mong mag-swipe ng ilang beses at saka mag-tap sa folder. Pangatlo, para sa advanced level. Burahin mo na lang talaga ang mga icon at gamitin mo ang search function para buksan ang apps na ito. Kailangan mo talagang i-type ang pangalan ng app ng sinasadya every single time. Alam mo itong maliit na hadlang na ito, ang gumawa lang ng ilang dagdag na galaw o ang mag-type ng isang salita ay nakakagulat na sobrang epektibo. Sinasira nito ang iyong automatic response. Nagbibigay ito sa isip mo ng kalahating segundo para magtanong, kailangan ko ba talaga ito ngayon? Sa karamihan ng pagkakataon, ang sagot ay hindi at ibabalik mo na lang ang telepono mo sa bulsa. Pinahahalagahan ng mga Stoiko ang pagiging simple at ang pag-iwas sa anumang labis dahil naniniwala sila na ito ang susi sa pagkakaroon ng malinaw na pag-iisip. I-apply natin ang prinsipyong iyan sa ating telepono at magsimula ng isang walang awang digital detox. Tingnan mo ang listahan ng lahat ng apps na naka-install sa phone mo. Ngayon, isa-isahin mo ito at tanungin ang sarili mo, ginagamit ko ba ito nitong nakaraang buwan? Kung ang sagot ay hindi, tanggalin mo agad. Huwag kang mag-isip ng baka sakali magamit ko pa. Kung kailanganin mo man, makukuha mo ulit yan sa loob lang ng 30 segundo. Ang bawat app na hindi mo ginagamit ay hindi lang basta kumakain ng space sa memorya mo. Ito ay kalat sa paningin. Ito ay posibleng pinagmumula ng mga abiso.
notifications. Isa pa itong dagdag na panggulo. Maging matigas ka. Yung laro na hindi mo na nilaro sa loob ng 6 na buwan, delete. Yung photo editing app na isang beses mo lang binuksan, delete. Yung ikasampung messenger na may dalawa lang kayong chat, delete. Ang target mo ay iwanan lang sa phone mo ang mga tool na ginagamit mo ng regular at may layunin. Gaya ng sabi ni Seneca, hindi mahalaga kung gaano karami ang libro mo, kundi gaano kaganda ang mga ito. Ganito rin ang dapat tingin natin sa apps. Hayaan mong maging 10 lang sila, basta't ang mga ito ay talagang nagpapabuti sa buhay mo at hindi lang basta nagnanakaw ng oras mo. Hindi dapat laging nakakabit sa iyo ang telepono mo. Hindi mo nga bitbit saan man ang microwave or TV, 'di ba? Ang pagiging stoic dito ay tungkol sa pagtatakda ng malinaw na hangganan, pisikal at sa oras. Lumikha ka ng mga phone-free zones. Ang pinakamahalaga rito ay ang kwarto. Ito'y lugar para matulog at magpahinga, hindi para mag-scroll. Bumili ng simpleng alarm clock at iwanan ng telepono na nagcha-charge sa ibang kwarto, tulad ng kusina. Makakatulong ito sa dalawang bagay. Maiiwasan mo ang tukso na mag-scroll bago matulog at hindi mo sisimulan ang umaga sa pagtingin agad ng mga notifications. Ang susunod na zone, ang hapagkainan. Ang oras ng pagkain ay para sa pagkain at pakikipag-usap sa pamilya, hindi para tumutok sa content. Ang pangatlong hangganan ay ang oras. Magtakda ng panuntunan. Ang unang oras at huling oras ng araw, walang screen. Ang unang oras ay iukol mo sa sarili mo. Mag-ehersisyo, mag-meditate, magplano at mag-almusal. Ang huling oras naman ay para sa pagbabasa ng libro, pakikipag-usap sa pamilya o paghahanda sa pagtulog. Sa pagtatakda ng mga hangganang ito, binabawi mo ang pinakamahalagang bahagi ng iyong buhay mula sa digital na mundo. Ipinapakita mo sa utak mo na ang telepono ay bisita lang na tinatanggap mo sa takdang oras. Hindi ito ang may-ari ng bahay na laging nakatira sa iyo. Alam nyo ba, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit laging nakakaistorbo ang cellphone natin ay dahil sa tinatawag nating ilusyon ng pagkaapura. Feeling natin, kailangan nating replyan agad-agad ang bawat mensahe at dapat mauna tayo sa lahat ng balita. Pero hindi yan totoo. Seryoso, 99% ng lahat ng pumapasok na impormasyon ay hindi nangangailangan ng agarang tugon mo sa mismong sandaling iyon. Ang mga Stoic, itinuro nila sa atin na bigyang halaga ang konsentrasyon at huwag nating ikalat ang atensyon natin. Kaya ipatupad natin ang prinsipyo ng batch processing or pagsasama-sama ng trabaho. Sa halip na i-check ang email, messenger at social media mo kada 5 minuto, magtalaga ka ng tiyak na time slots para dito. Halimbawa, 3 beses lang sa isang araw, 10:00 ng umaga, 2:00 ng hapon, at 6:00 ng gabi. Sa bawat slot na yon, maglaan ka ng 15 hanggang 20 minuto para sadyain at ayusin ang lahat ng naipong mensahe at notification. Sa ibang oras, ituring mo na hindi nag exist ang mga app na yan. Nakatutok ka ng buo sa trabaho, pag-aaral, o sa pagpapahinga mo. Parang trabaho lang yan ng kartero. Hindi kanya dinadalhan ng isang sulat kada 5 minuto. Dinadala niya ang lahat ng mail mo ng sabay-sabay, isang beses lang sa isang araw. Maging kartero ka ng sarili mo. Ang ganitong sistema ay nakakabawas ng anxiety. Inaalis ang tuloy-tuloy na tensyon sa isip mo. Yung paano kung may nag-text at isasauli sa iyo ang malalaking bahagi ng oras na dati ay nagiging maliliit na abala lang. Ang smartphone para na ring isang Swiss Army knife na pinilit pa nilang lagyan ng chainsaw at microscope. Kaya nitong gawin ang lahat.
At yon mismo ang pinakamalaki niyang problema. Kapag ang iisang device ang gumagawa ng tungkulin ng alarm clock, libro, music player, notebook, at camera, nagiging sobrang dependent na tayo rito. Ang prinsipyo ng Stoic na gawin ang isang bagay at gawin ito ng mahusay ay pwede ring i-apply dito. Simulan ang tinatawag na paghihiwalay ng trabaho. Ibalik ang trabaho sa mga specialized na device. Bumili ka ng pinakasimpleng electronic alarm clock. Makakatulong ito para hindi mo nadalhin ang telepono sa kwarto. Magdala ka ng maliit na notebook at ballpen para sa mga ideya at mga iniisip mo. Mas mabilis yan at hindi ka matutuksong i-check muna ang social media. Kung mahilig ka namang magbasa, bumili ng e-book reader. Ginawa lang yan para sa pagbabasa at wala itong mga panggulo. Makinig ka sa music gamit ang luma mong MP3 player kung meron ka pa. Kung mas maraming function ang kukunin mo sa smartphone at ibabalik sa mga specialized na gadget, mas mababawasan ang rason mo para hawakan ito. Muli itong magiging simpleng telepono lang at hindi isang portal papunta sa mundo ng pagpapaliban. Ang bawat smartphone ay may mahiwagang button, pero kadalasan, gabi lang ito ginagamit ng karamihan. Ito ang huwag istorbohin o do not disturb, DND mode. Pero bakit gabi lang? Sino ba ang nagsabi na okay lang na maistorbo ka sa umaga o sa hapon? Ang karapatan mo sa pagtuon at katahimikan ay sagrado. Tinatawag itong panloob na kuta ng mga Stoic, isang lugar sa loob ng isip mo na hindi kayang pasukin ng mga panlabas na istorbo. Ang DND mode ay parang mga digital na pader na nagpoprotekta sa kutang ito. Simulan mo ng gamitin ito ng aktibo sa araw. May importante kang ginagawa sa trabaho? I-on mo yan ng 1 o 2 oras. Magbabasa ka ng libro o lalakad-lakad. I-on mo. Kumakain kasama ang pamilya? I-on mo. Huwag kang matakot na may mahalaga kang mamiss. Sa settings naman ng mode na ito, pwede kang mag-set ng exception para sa mga piling contact. Kaya kung may talagang emergency, makakarating pa rin sila sa iyo. Lahat ng iba pa, pwedeng maghintay. Ang aktibong paggamit ng huwag istorbohin mode ay isang deklarasyon ng kalayaan ng iyong atensyon. Ipinapahayag mo sa buong mundo, abala ako ngayon, abala ako sa sarili kong buhay. Tatawag o magre-reply ako kapag available na ako. Ito ay tindig ng lakas, hindi kahinaan. Nabubuhay tayo ngayon sa tinatawag na information overload. Bawat minuto, parang binabaha tayo ng toneladang content. Walang tigil na email newsletters, daan-daang Telegram channels, at libu-libong subscription sa iba't ibang accounts. Lumilikha ito ng walang katapusang ingay na umaubos sa ating mental energy. Sabi nga ni Seneca, ang taong nasa lahat ng lugar, wala ring pinatutunguhan. Ang patuloy na pagkonsumo ng samut-saring content ay hindi tayo pinapatalino, bagkus, mas nawawalan lang tayo ng focus. Kaya, oras na para simulan natin ang isang mahigpit na information diet. Buksan ang inyong email at walang atubiling mag-unsubscribe sa lahat ng promotional at informational newsletters na hindi mo naman binabasa. Pumunta sa inyong social media at Telegram subscriptions. Tanungin ang sarili sa bawat channel o account. Nagbibigay ba ito sa akin ng totoong halaga, kaalaman o kasiyahan? O sinusubscribe ko lang ito dahil sa nakasanayan? Mag-unsubscribe sa lahat ng nagdudulot sa iyo ng negatibong emosyon, inggit, o di kaya'y pumupuno lang sa iyong feed ng walang kwentang bagay. Ang layunin ay hindi ang kumonsumo ng pinakamaraming impormasyon, kundi ang kumonsumo ng dekalidad na impormasyon. Hayaan mong magtira ka lang ng 10 channels. Basta't ito yung mga channels na talaga namang pinapahalagahan mo. Ang paglilinis ng iyong information feed
ay parang paglilinis ng kwarto. Mas magiging madali kang huminga at mas magiging malinaw ang iyong pag-iisip. Madalas, hindi natin masyadong napapansin or binibigyan ng halaga ang tindi ng physical habits natin. Kapag laging nasa bulsa natin ang cellphone, madaling abutin. Parang nagiging dugtong na ito ng ating katawan. Kaya't automatic tayong humahawak dito. Hindi na tayo nag-iisip. Para maputol ang koneksyong ito, kailangan nating lumikha ng physical distance. Ito ang magsisilbing harang o disiplina para hindi tayo basta-basta kumikilos nang wala sa isip. Simulan natin sa huwag nang ilagay ang cellphone sa bulsa. Ilagay mo ito sa bag mo o sa backpack. Kung nasa bahay ka naman, huwag mo nang bitbitin ito kahit saan ka magpunta. Maglaan ka ng isang designated spot. Halimbawa, sa isang istante malapit sa pinto. Pag uwi mo, ibaba mo agad ito sa kanyang parking lot. Kung kailangan mo talaga, mapipilitan kang tumayo at puntahan ito. Ang simpleng pagkilos na ito, ang kailangan mong lumipat ng pwesto, ay pumipigil sa napakaraming impulsive checks or biglaang pagtingin. Magugulat ka kung gaano kadalas mong hahanapin ang bulsa mo. Madidiskubring wala pala roon at saka mo marirealize na hindi mo naman pala talaga kailangan ang cellphone mo. Sa paglikha ng distansya, binabalik mo sa sarili mo ang kontrol. Ang cellphone ay hindi na parte ng iyong katawan. Isa na itong hiwalay na bagay na may sariling pwesto. Naghihintay na gamitin mo ito ng may buong pag-iisip. Ngayon, dumako naman tayo sa mas advanced na mga mental technique. Isa sa pinakamabisang gawain ng mga Stoic ay ang tinatawag na negative visualization. Ang ideya nito ay isipin mo na nawala na sa iyo ang mga bagay na lubos mong pinahahalagahan. Nakakatulong ito upang hindi mo ipagpalagay na mananatili lang ang mga ito at binabawasan din ang takot sa pagkawala. Subukan nating gamitin ito sa ating cellphone. Umupo ka ng tahimik sa loob ng 5 minuto at isipin mo na tuluyan na nawala ang iyong smartphone. Wala na, hindi na mababawi. Ano ang mangyayari? Siguro, sa unang ilang oras, aatakihin ka ng kaba at abala. Kailangan mong magpa-recover ng SIM card. Mawawala ang ilang litrato mo kung hindi ka nag-backup. Pero pagkatapos noon, hindi matatapos ang buhay mo. Makakapag-usap ka pa rin sa mga kaibigan mo. Makakapagtrabaho, mamamasyal, kakain, matutulog. Maaaring makaramdam ka pa nga ng ginhawa. Ang ehersisyong ito ay nagpapakita kung gaano natin pinalalaki ang kahalagahan ng gadget na ito. Ito ay may pakinabang, pero hindi naman ito kailangan-kailangan para mabuhay. Kapag naunawaan mo ito, bababa ang iyong emosyonal na pagkakabit sa telepono. Ang telepono na dating parang kayamanan na kailangang bantayan at laging tinitingnan ay magiging isang ordinaryong bagay na lang. At kung masira man ito o mawala, matatanggap mo ito ng mahinahon, parang isang stoic, isang abala, pero hindi isang trahedya. Kilalanin ang sarili. Iyan ang nakasulat sa templo ng Delphi. At para sa mga Stoics, isa ito sa pinakapangunahing tungkulin ng tao. Sa ating konteksto ngayon, ang ibig sabihin niyan ay kilalanin mo ang iyong digital na kaaway o mas tumpak ang iyong mga digital na gawi. Sa bawat modernong smartphone, may feature na tinatawag na screen time or digital well-being. Karamihan sa mga tao ay takot tumingin doon dahil nakakakaba ang mga numerong lalabas. Gamitin mo ang tool na ito hindi para magsisi o magparusa sa sarili, kundi para sa tapat at walang kinikilingang pagsusuri. Buksan ang statistics at tingnan ito na parang isang siyentipiko. Ilang oras ka ba sa telepono araw-araw? Anong mga app ang sumisipsip sa karamihan ng oras mo? Ilang beses mo hinahawakan ang telepono mo kada oras? Huwag mong hatulan ng sarili mo.
Tanggapin mo lang ang mga numerong ito bilang isang katotohanan. Ito ang magiging panimulang punto mo. Ang data na ito ang iyong pinakamahusay na guro. Ipapakita sa iyo niyan ang iyong mga kahinaan at ang iyong mga nakasanayan o automatikong pattern ng pagkilos. Baka matuklasan mo na isang oras pala ang nauubos mo araw-araw sa isang app na hindi mo man lang inakala na problema. Ang kamalayan o awareness ang una at pinakamahalagang hakbang tungo sa pagbabago. Itala mo ito hindi para pagalitan ng sarili, kundi para subaybayan ang progreso at mas maintindihan kung paano gumagana ang sarili mong utak. Hindi uubra ang basta pagbabawal lang sa sarili na gawin ang isang bagay. Ayaw ng utak na mayroong puwang o kawalan. Kung tatanggalin mo lang ang ugaling walang isip na mag-scroll, hahanap ang utak mo kung paano pupunuin ang puwang na iyon. At malamang, isa rin itong bagay na walang kwenta. Kaya, habang inaalisan mo ang sarili mo ng lumang ugali, dapat ay may inaalok ka agad na bago at mas makabuluhan. Yan ang prinsipyo ng pagpapalit. Ihanda mo na kaagad ang listahan ng mga alternatibong gawain na pwede mong gawin sa oras na napapahawak ka sa telepono. Halimbawa, habang nakapila ka, sa halip na hawakan ng telepono, huminga ng malalim ng ilang beses at pagmasdan ang mga tao sa paligid mo. Kung nakakaramdam ka ng pagod sa trabaho, imbis na mag-cellphone, tumayo at mag-stretching o kaya tumingin sa labas ng bintana. Ah, kung naiinip ka sa bahay, sa halip na magtelepono, kunin mo ang libro na nakalagay dyan o kaya mag-push up ka ng 2 beses. Dapat handa ang listahan mo. Pwedeng ilagay mo ito sa anig sticker sa monitor mo o kaya sa isang maliit na papel sa wallet mo. Ang importante, sa sandali ng tukso, mayroon ka agad na mas magandang opsyon. Sa paglipas ng panahon, masasanay ang utak mo sa mga bagong reaksyon at ang pagkaakit mo sa telepono sa mga sitwasyong iyon ay mawawala na lang. Hindi ka nakikipaglaban sa masamang ugali. Pinapalitan mo lang ito. Ang pinakadelikado sa telepono ay ang kakayahan nitong magbigay ng murang-mura, mabilis, at walang katapusang dopamine. Likes, bagong videos, nakakatawang pictures, lahat ng ito ay madaling makuha at instant na kaligayahan. Ang resulta, ang totoong mundo na puno ng komplikasyon at mabagal ang takbo ay nagmumukhang nakakabagot. Nawawalan tayo ng kakayahang maghanap ng saya sa simpleng mga bagay. Ngunit itinuro ng mga Stoics na ang pinagmumulan ng kaligayahan ay nasa loob natin mismo at nasa kung paano natin tingnan ang mundo. Ang trabaho mo ngayon ay i-retrain ang utak mo para makahanap ng kasiyahan at pagkamangha sa offline na mundo. Simulan mong i-practice ang active observation o aktibong pagmamasid. Kapag naglalakad ka sa kalsada, huwag kang tumingin sa telepono, kundi tumingin ka sa paligid. Pansinin ang disenyo ng mga gusali, ang kulay ng langit, at ang mga nakakainteres na mukha ng mga taong dumadaan. Habang kumakain, huwag kang manood ng video, bagkus, mag-focus sa lasa, amoy, at tekstura ng pagkain. Kapag may kausap ka, huwag kang magpa-distract sa telepono. Ibigay mo ang buong atensyon mo sa pag-uusap at obserbahan mo ang facial expressions at intonation ng kausap mo. Matuto kang makakuha ng kasiyahan mula sa totoong mundo. Ito ay mas malalim, mas nakaka-interes, at mas punong-puno ng buhay kaysa sa anumang digital simulation. Kapag mas marami kang nakukuhang quality dopamine mula sa realidad, mas hindi mo nakakailanganin ang murang kapalit nito na galing sa iyong smartphone. At narito na tayo sa huli, ang pang-20 hakbang. Ang Stoicism ay higit pa sa personal na pagsasanay. Ito ay isang pilosopiya na nagbabago ng kapaligiran sa pamamagitan
ng pagpapakita ng magandang halimbawa. Kapag sinimulan mong isabuhay ang mga prinsipyong ito, hindi magtatagal at mapapansin iyan ng mga tao. Sa mga get-together ninyo, ikaw na lang ang makikita nilang hindi nakatutok sa telepono, kundi aktibong nakikibahagi sa usapan. Sa trabaho, magiging mas focused ka at mas produktibo. Sa pamilya, bibigyan mo ang iyong mga mahal sa buhay ng tunay at hindi nabibinging atensyon. Hindi mo na kailangang magbigay ng mahabang paliwanag tungkol sa masamang epekto ng smartphone. Ang iyong sariling kilos at pag-uugali ang magiging pinakamahusay na tagapagsalita. Magsisimulang magtanong ang mga tao. Makikita nila ang iyong panloob na kapayapaan, ang iyong pagiging mas mapagmasid, at gugustuhin nilang maranasan din ang mga ito. Sabi nga ni Marcus Aurelius, huwag mong gugulin ang iyong oras sa pakikipagtalo kung ano ang dapat na isang mabuting tao. Maging ikaw iyon. Kaya naman, i-paraphrase natin ito. Huwag kang magsayang ng oras sa pakikipagtalo kung paano gamitin ng tama ang telepono. Magpakita ka na lang ng halimbawa. Ang paglaya mo mula sa pagkaalipin sa digital ay maaaring maging inspirasyon para sa iba upang simulan din ang kanilang sariling landas patungo sa kalayaan. At marahil, ito ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo, hindi lang ang mapabuti ang sarili mong buhay, kundi ang maging isang katalista ng positibong pagbabago sa buhay ng mga nasa paligid mo. Kaya, tinahak natin ang landas mula sa pagkilala sa digital na pagkaalipin hanggang sa mga praktikal na aral ng stoicismo para malampasan ito. Naunawaan natin na ang problema ay hindi mismo ang telepono, kundi ang paraan ng pagtrato natin dito. Ang pangunahing aral ay simple. Ang iyong smartphone ay isang napakalakas na kagamitan, ngunit ang lugar nito ay sa toolbox at hindi sa trono ng iyong buhay. Itinuturo sa atin ng stoicismo na ang tunay na kalayaan ay ang panloob na kalayaan, ang pagkontrol sa ating atensyon mula sa mga panlabas na panggagambala. Sa paggamit ng mga prinsipyong ito, hindi ka lang nakakatipid ng oras. Binabawi mo ang karapatan mong magmay-ari ng sarili mong buhay. Salamat sa inyo na nanood nitong video hanggang dulo. Kung nakatulong ito para mabago ang pananaw mo sa iyong smartphone, mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga bagong video tungkol sa praktikal na pilosopiya para sa modernong buhay. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong application ang pinakamatindi mong pang-ubos ng oras? At alin sa 20 tips na ito ang sisimulan mong gamitin ngayon din? Mag-iwan ng komento, mag-usap tayo, at magsuportahan sa paglalakbay na ito tungo sa kalayaan.